Sa ating pangangaral ngayong umaga, tayo ay patuloy sa ating pag-aaral ng Aklat ng Mga Awit. Tayo nga ay nalalapit na sa pagtatapos ng aklat. Sa umagang ito, tayo ay nasa Kabanatang 148, chapter 148. Kaya niyo pong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Hear the word of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the heights. Praise Him, all His angels. Praise Him, all His hosts. Praise Him, sun and moon. Praise Him, all you shining stars. Praise Him, you highest heavens, and you waters above the heavens. Let them praise the name of the Lord, for He commanded, and they were created. And He established them forever and ever. He gave a decree, and it shall not pass away. Praise the Lord from the earth, you great sea creatures and all deeps, fire and hail, snow and mist, stormy wind fulfilling His word, mountains and all hills, fruit trees and all cedars, beasts and all livestock, creeping things and flying birds, kings of the earth and all peoples, princes and all rulers of the earth, young men and maidens together, old men and children. Let them praise the name of the Lord, for His name alone is exalted. His majesty is above earth and heaven. He has raised up a horn for His people, praise for all His saints, for the people of Israel who are near to Him. Praise the Lord. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Ang awit na ito ay isang panawagan ng pagsamba. Makailang ulit na madidinig natin ang panawagan ng manunulat, Praise the Lord. At ang buong awit ay puno ng imperative verbs. Ito'y lahat pautos at ang panawagan niya ay na magpuri sa Panginoon. At yung manunulat ay hinati ang kanyang panawagan sa dalawa. Ang una niyang tinawagan ng pagpapuri ay ang kalangitan. Sabi niya, the heavens, praise the Lord from the heavens, praise Him in the heights. At mula talata 1 hanggang 6 ay makikita natin doon na isa-isahin niya ang lahat ng kanyang mga tatawagin mula sa kalangitan. Tinawag niya ang mga anghel, ang lahat ng kanyang mga hukbo, ang araw at buwan at maging mga bituin. Ito ang kanyang panawagan sa buong kalangitan na sila daw ay magpuri sa Panginoon. Sa talatang 5 at 6 ay doon ibibigay naman niya ang dahilan kung bakit maging ang mga bituin, maging araw at buwan at mga anghel ay dapat magpuri sa Panginoon. Sabi niya sa talatang 5 at 6, let them praise the name of the Lord, for He commanded, and they were created, and He established them forever and ever. He gave a decree, and it shall not pass away. So sa talatang 5 ay ibinigay ang dahilan bakit tinatawagan ng manunulat ang maging ang araw at buwan at mga bituin, dahil sila ay kasama sa mga nilalang ng Diyos at sila din ay nakasalalay ang kanilang existence mula sa kalooban ng Diyos. At mula talatang 7 ay doon naman ay tatawagin niya ang ikalawang grupo at ito nang mula sa tawag niya sa lupa, from the earth. Praise the Lord from the earth, at dito mas marami siyang ililista. Great sea creatures in all deeps, fire and hail, snow and mist, stormy wind. At tinawag din niya ang mountains, hills, fruit trees, cedars, beasts or livestock, creeping things, and flying birds. Tinawag niya ang kings of the earth, all peoples, princes, rulers of the earth, young men, maidens, old men, children. At ito yung
nilalaman ng lahat ng mundo, of all the earth, lahat ng nandun, at kasama din maging yung mga lumilipad. So ang kanyang paghahati ay itong ang mga hayop at yung mga nasa ibabaw ng matatawag na earth ay yung mga kalangitan. At yung lahat ng yun ay tinatawag niya ang buong kalawakan. Ang lahat ng kanyang makikita ay tinatawag niya na lahat sila ay kailangang magbigay ng papuri sa Panginoon. At bilang isang panawagan sa pagsamba ay simple lang naman ang mga pinaparating sa atin ito na mensahe. Una, na ang pinakatungkulin ng sangnilikha ay na magpuri sa Panginoon. At ito nga ang pinapaalala sa atin tuwing tayo ay nagtitipon. Sa simula ng ating pagsamba ay merong pagdinig ng mga ganitong salita na ang Diyos ang tumatawag sa atin sa pagsamba. At napapaalala sa atin kung ano ang ating layunin sa pagtitipon. Na ito ay hindi lamang para sa mga tao na ating makakasama, hindi lamang na magpakita tayo sa mga maghahanap sa atin, yung pastor o dun sa maglilista ng attendance, ay hindi yun ang ating layunin kung bakit tayo nagpapakita dito. At hindi lamang din na makakuha tayo ng inspirasyon mula sa kung anumang mga madidinig natin, kundi merong tungkulin na nakaatang sa atin ang pagpupuri sa Panginoon. Kaya tayo nandito ay tayo ay sasamba sa Panginoon at yun ang panawagan niya sa atin. At ang partikular na diin ng awit na ito sa pagkakasulat ng manunulat ay ang gusto niyang ipakita na walang sinuman ang hindi kasama sa tungkulin na magpuri sa Panginoon. Kaya't ang ginawa ng manunulat ay tinawag niya ang lahat, maging ang bituin, maging sa kailaliman ng dagat, yung mga bundok, mga burol, pati yung mga gumagapang daw sa lupa, lahat sila ay kailangang magpuri sa Panginoon. At ito ay isang poetic na paraan para iparating noong manunulat na ang kanyang konbiksyon sa kadakilaan ng Diyos, wala dapat ang manahimik sa pagpupuri sa Kanya. Dahil ang Diyos ay dakila, dakila din ang dapat na matanggap niyang papuri. Kaya tatawagan ang buong sangnilikha, lahat sila ay may tungkulin na magpuri, walang sinuman ang hindi kasama sa tungkulin na magpuri sa Panginoon. No one is excluded from the duty of praising the Lord. At ito ang hamon nga din sa atin. Bagamat dito sa awit na ito ay ito'y madami dito sa kanyang tinawag ay mga inanimate objects, tandaan natin na ito nga ay isang patula na nais niyang i-communicate kung paanong hindi dapat nananahimik ang kahit sino sa mga sannilikha na sila ay magpuri sa Panginoon. Kaya't ang dating nito sa lahat ng mga makakapakinig na kung ang araw at ang buwan at ang mga insekto ay tinatawag na sila ay magpuri sa Panginoon, lalo pa na ang mga tao na mayroong pag-unawa ng kaluwalhatian ng Diyos, ng kanyang kadakilaan, mas lalo pang sa kanila ay dapat nga silang magpuri sa Panginoon. At gayon nga, kasama din naman nga sa mga tinawag ng manunulat ang mga tao. Binanggit niya ang mga matatanda, mga bata, lalaki, babae, mga nakakataas sa kapangyarihan o yung mga ordinaryong mamamayan. At meron pa siyang tinawag mga anghel. Maging mga anghel ay kailangang magpuri sa Panginoon at ang napaparating nga sa atin ito ay yung mensahe, wala kahit sino dapat sa sangnilikha ang nananahimik sa pagpupuri dahil wala ang hindi kasama sa tungkulin na magpuri sa Panginoon. Merong dalawang paraan kung paanong tayo ay maaaring mag-isip na merong mga hindi kasama sa pagpupuri. Una,
Minsan may isip natin ang mga nakatataas ay walang pangangailangan. Ang mga nakatataas ay walang pangangailangan at ikalawa, ang mga mabababa ay walang kakayanan. At dahil minsan tinitingnan natin ang mga nakakataas na walang pangangailangan, ay hindi natin inaasahan sila na magpuri sa Panginoon. At hindi man natin sasabihin diretso na yun ang ating pananaw, pero sa ating pakikitungo sa kanila o pag-iisip tungkol sa kanila ay lumalabas na nagiging ganito ang ating paningin. Ganon din sa mga nakakababa. Minsan may makikita tayo na mas siguro mababa sa atin, mas mahirap ang kalagayan kaysa sa atin at napupunta tayo sa pag-iisip na hindi natin sila maaasahang magpuri sa Panginoon dahil masyadong mahirap ang kanilang pinagdadaanan. Baka wala silang kakayanan at binibigyan natin sila ng dahilan para hindi sila magpuri. Pero ito nga ay nabibigyan tugon ng awit na ito. Una, tingnan natin kung paanong minsan tayo sa pag-iisip natin, ang mga nakatataas ay walang pangailangan. Sino ba ang karaniwan na ating iniisip na mga nakatataas? Ang unang sasagi sa ating isipan, sa ating lengguwahe, ang pagkakabit ng salitang nakatataas ay mga mas mayaman. Yun ang isa sa mga mabilis na nakakabit doon sa salitang nakatataas, nakaaangat at mas komportable ang buhay. At yun din ay kapag ang tao ay merong maraming salapi, ganun nga ang ating pag-unawa sa kanilang buhay, sila ay walang pangailangan. Ganito ang madalas na ating maisip tungkol sa kanila, na dahil wala silang pangailangan, mahirap silang mahipo ng ebanghelyo. Dahil sila ay hindi naghihirap, ang kanilang buhay, wala silang problema, hindi sila makaka-relate kung sasabihan mo sila na meron silang problema, kailangan nila ng tulong ng Diyos, dahil sila ay masagana naman ang buhay. At sa ganitong pag-iisip ay nagkakaroon nga tayo ng puwang na merong mga tao na inaalis natin doon sa tungkulin na magpuri sa Panginoon. Mas madalas sa akin, ang mas tinitingnan kong nakakataas na siguro naiisip ko na hindi kailangang magpuri sa Panginoon o yun yung nagiging dating ng aking pananaw, ay yung mga mas madudunong. Yung mas maraming alam, mas madaming alam sa filosofiya, malawak at malalim ang kaalaman tungkol sa mundo at mas malalim mag-isip. At kapag yung mga ganitong mga tao ay nakikita ko, minsan naiisip ko na mahirap silang madalhan ng ebanghelyo, mahirap silang mapaniwala na may Diyos, mahirap silang matawag na kailangan silang magpuri sa Panginoon. At siguro marami pang iba tayong mga version, iba't ibang mga uri ng mga tao na ating titingalain, mga mas mabait o kaya mas devout sa atin. Kung meron kang minsan, madalas nga na sinasabi nakarinig na ako ng maraming mga mananampalataya na nahihiya sila sa harap ng ilang kilala nilang mga Katoliko, na yung mga Romano Katoliko ay devout sa kanilang pananampalataya. May at least yung iba nilang kilalang mananampalatayang Katoliko ay devout sa pananalangin, talagang ginagawa ang lahat ng mga gawain at sila ay siguro mas sacrificial sa kanilang pamumuhay at merong ang karanasan kadalasan na kinakamangha o tinitingala ng maraming mananampalataya ay kapag nakakakita sila ng mga tao na mababait, mapasensyosong makitungo sa lahat ng tao at yung laging matulungin. Itong mga ganitong karakteristik ay titingalain ng mga Kristiyano minsan at sasabihin, nakakahiya namang
tawagin ko pa silang magpuri sa Panginoon at ako pa yung magmamarunong sa harap nila, mas mabait pa sila sa akin. Mas nakikitaan pa sila ng pananalangin, mas nakikitaan pa sila ng kaseryosohan sa relihiyon. Pero ito nga ang mga ganitong pagsukat tungkol sa pagtingin sa ibang tao ay sinusukat natin ayon sa ating sariling panukat in an earthly and yung language na ginamit ni Pablo sa mga taga-Korinto, it is a carnal way of thinking na tayo ay sinusukat lang natin ang kanilang kagalingan ayon sa laman. Kung sila ay mayayaman at may salapi at nagkaroon sila ng kaginhawaan, ay hindi ibig sabihin nun na wala silang pangangailangan o walang kakulangan sa kanilang buhay. Yun din yung mga madudunong at matataas sa mga pinag-aralan, ay lahat sila ay hindi umaabot sa karunungan ng Diyos. At ang pinakamataas na kanilang kaalaman ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. At ganun din ang mga mabubuti sa ating paningin, sa panlabas ay may kamanghamanghang paikutungo sa kanilang kapwa o sa kanilang relihiyon, ay nakikitaan natin ng devotion, ay kung sila'y hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo at hindi nila kinikilala na wala silang katuwirang maihaharap sa Diyos, kundi ang katuwiran na ibini sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, ang katuwiran ni Hesukristo ang tanging kanilang kinakapitan. Kung hindi ganoon ang kanilang pananampalataya, sila ay kamuhi-muhi sa harap ng Diyos. At ito nga ang dapat na matutunan natin, na sila din, ang kanilang karunungan, ang kanilang yaman, ang kanilang kabaitan ay hindi nakakapuri sa Panginoon. Kaya't sila ay marapat na tawagin, let them praise the name of the Lord. Hindi nakapagbibigay ng papuri ang anumang kinamamangha natin sa kanilang buhay habang sila ay walang pananampalataya sa Panginoon. Kaya't sila ay kailangang tawagin, kailangang ipakita sa kanila, hindi pa nakapagbibigay ng papuri sa Panginoon ang inyong pamumuhay. At ang kailangan nyo ay kilalanin na ang Diyos lamang ang inyong tagapagligtas. At kung kayo'y tumawag sa Kanya at sumampalataya sa pangako na si Hesukristo ang daan para kayo ay maligtas, ganoon kayo makapagbibigay ng papuri sa Panginoon. Ganoon kayo magkakaroon ng tunay na yaman. Ganoon kayo magkakaroon ng tunay na karunungan. At ganoon kayo makakagawa ng mga tunay na kabutihan. Ganoon ang tanging paraan para ikaw ay tunay na makapagbigay ng papuri sa Panginoon. At kaya yung mga ganito na nakikita natin, mas mayaman, mas madunong, o sa ating pagtingin ay parang mas mabuti, mas deboto sa kanilang relihiyon, hindi pa yan nakapagbibigay ng papuri sa Panginoon. Kaya nga itong awit na ito ay nagtuturo sa atin, tinutuwid ang ating pag-iisip na maging ganoon ang ating panukat. Itong awit na ito ay tinuturo sa atin na maging ganito din ang ating awit. At sinasanay tayo ng awit na ito na lahat ng iyong titingalain, maging mga bituin, maging ang araw at buwan, ay kikilalanin mong lahat sila ay mas mababa pa rin sa Panginoon. Na lahat sila ay nilalang lamang ng Diyos at kailangan silang magpuri sa Panginoon. At kaya nga itong manunulat at tinuturuan tayo nito na kahit anghel ay tatawagan natin na magpuri sa Panginoon. Tayong mga makasalanan ay tatawag sa mga banal at sasabihin sa kanila, kayo kailangan yung magpuri sa Panginoon. Dahil ganoon ang taas na pagtingin natin sa Diyos, higit sa kahit anong kabanalan o pagkakamanghamanghang makikita natin sa anghel, ay alam natin mas mataas ang Diyos sa kanila, kaya't sila din ay tatawagin natin, kayo magpuri kayo sa Panginoon. You should praise the name of the Lord. Ito ang isinasanay sa atin ng awit na ito
na magkaroon ng ganong kataas na pagtingin sa Panginoon. At anuman o sino man ang matitingala natin sa buong mundo, sila ay kilalanin natin na nasa ilalim pa rin ng Panginoon at nangangailangan pa rin sa harap ng Panginoon. Kaya nga kung ang anghel na mismo ay ating tatawagan at ating sasabihan na sila'y nagkukulang pa sa papuri, na hindi pa tapos ang kanilang papuri, hindi dapat nangyayari na yung mayaman lamang o marunong lamang at mas mabait lamang sa atin ay nahihiya tayong sabihin na kulang pa ang kanilang papuri. Sapagkat ganoon ang ating panukat ay hindi ang ating sarili, kung lamang-lamang sila sa atin ay wala na tayong masabi sa kanila, kundi ang ating panawagan ay nagmumula sa ating konbiksyon na ang Diyos ay kailangang purihin ng buong sannilikha at maging sila na siguro mas marami silang naibibigay kaysa sa atin ay meron tayong konbiksyon na sila'y kailangan pang magpuri at sila'y meron pa ring mga pagkukulang. Lalo na nga doon sa siguro ang madalas na nakikitaan kung ikinadudulot ng pagdududa sa mga mananampalataya ay kapag nga nakakakita sila ng mga hindi naman mananampalataya at yung kanilang pamumuhay ay nasasabi nilang ay mas mabuti pa yung kanyang parang mas hindi siya makasalanan kaysa sa akin. Ay parang yung pananampalataya ko hindi nagdulot ng pagbabago sa akin. Bakit siya ay yung kanyang pananalita, yung kanyang pakikitungo, mas nakakamangha, mas iginagalang siya ng mga tao at yung kanyang mga nagagawa ay higit sa aking mga nagagawa. At ito nga yung minsang nagdudulot sa mga mananampalataya na pagdududa, bakit yung Buddhist talaga bang sasabihin kung hindi siya maliligtas? Parang ang babait din naman nila. Yung mga Muslim na sincere sa kanilang paniniwala at sila'y kung sumamba sa kanilang mga gawain kahit na sila'y dadaan sa mga gutom na 40 araw, ay kaya nila itong dausin para sa kanilang Diyos, ito ay nagpapakita ng kanilang kaseryosohan. At masasabi ko ba talaga na sila'y walang kaligtasan? Sasabihin ko ba tungkol sa mga Romano Katoliko na nakilala ko na sila'y seryoso naman sa kanilang pananampalataya at sasabihin ko tungkol sa kanila wala silang kaligtasan? Pero tayo nga ay dapat maging matatag at maging malinaw sa atin ang pag-unawa na ang panukat ng Diyos ay hindi ang ating pagtingin, kundi ang kanyang batas. At ayon sa batas ng Diyos, ayon sa kanyang kabanalan, ang lahat ay makasalanan at maging ang mga tao na makitaan natin ng kaseryosohan sa relihiyon, ng pananalangin, ng kabutihan, lahat ng yan ay hindi sapat para maiharap sa katuwiran ng Diyos. At ang tanging paraan ay kung sila ay sasampalataya sa Panginoong Hesukristo, kung sila ay kakapit lamang doon sa kaligtasan na biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo, yun lamang ang daan para sila ay makapagbigay ng tunay na papuri sa Panginoon. Kaya't hindi dapat nakapagbibigay sa atin ng pagdududa yung mga ganoong sitwasyon. Makitaan natin na ng kabutihan yung iba ng mga walang pananampalataya, ay lahat tayo, maging sila, ay mga makasalanan at lahat yun ay kapos pa rin sa kaluwalhatian ng Diyos, dahil dapat nating makita kung anong layo pa ang hindi nila nabibigay na pagsunod, ano pang layo ng kabanalan ang hindi nila naaabot. At nang sa gayon makita natin na wala nga talagang pag-asa ang sino man na kaligtasan kundi sa pamamagitan lamang ni Hesukristo. Kaya dito ay naitutuwid yung ating minsan sigurong maling pananaw na kung may nakatataas ay walang pangangailangan. Pero isa pang paraan na
tayo ay minsang nag-iisip na mayroong mga hindi kasama sa tungkulin na magpuri ay tungkol naman sa mga nakabababa. At yung mga nakabababa ay isipin natin walang kakayanan. Dahil isa sa mga mas mahirap para sa akin, at minsan ito ang madalas na syempre naman sumasagi din sa isip ko na someday baka ako'y maging pastor. Obvious naman yun. Pag iniisip ko ang prospect na iyon, ay ang isang bahagi na kinatatakot ko ay kung kailangan kong kumausap ng taong malungkot o kaya namatayan. Yung mga namatayan o dumadaan sa isang matinding mga mabibigat na problema. In general, ang buhay ko ay medyo boring at maginhawa, at kung kailangan kong makiramay sa isang tao na napakabigat ng kanyang buhay, ay pakiramdam ko ako ay powerless, ako hindi makaabot sa kanya. May ganoong takot sa akin na kapag ang isang tao ay dumadaan sa paghihirap, parang hindi ko kayang magbigay sa kanya ng tungkulin. Kailangan mong magpuri sa Panginoon. Ikaw ay may tungkulin na dapat nagpupuri ka sa Panginoon. Pero kung ating itatama ang ating pag-iisip, tulad na sinasabi dito sa awit, dito nga tinawag niya hindi lamang ang mga nasa kalangitan, kundi from the earth. At ang kanyang tinawag, the great sea creatures and all deeps, fire and hail, snow and mist, stormy wind, fulfilling His word. At ang ginawa ng manunulat ay tinatawag niya at pares-pares niya ang mga magkakaiba or magkakatambal, mountains, hills, may fruit trees and cedars. Tinawag niya yung beasts at yung livestock at yung mga creeping things and flying birds. So tinatawag niya yung gumagapang at yung mga lumilipad. Tinawag niya yung kings of the earth, yung mga matataas at lahat ng mga bayan, yung mga pinuno at yung mga namumuno sa buong mundo. Tinawag niya yung mga bata, ay mga lalaki at mga babae, mga matatanda at mga bata. At dito ay sa ganitong paraan ay yung manunulat ay tinawag yung pinapakita niyang walang hindi kasama, sa kanyang paghati na yung iba sa kalangitan, ito ngayon ay mga nasa kailaliman, ay merong naipararating na walang ganoong kababa na sila'y hindi kasama sa tungkuling magpuri sa Panginoon. Sa pagtawag niya doon sa mga beasts o doon sa mga creeping things, ay hindi natin inaasahan na yung manunulat ay iniisip yung mga hayop ay biglang magsasalita, mag-recite ng psalms, o yung mga wind ay magkakaroon din ng boses, kundi sa pag-unawa ng manunulat, at makikita natin sa awit na yung mga sangnilikha ay may kanya-kanyang mga tungkulin o may kanya-kanyang bahagi sa tungkulin na magpuri sa Panginoon. Ang kalangitan ay declares the glory of the Lord. At sa kanilang pagiging bituin ay meron silang naihahandog na papuri sa Panginoon. At ganoon din ang mga hayop, hindi kailangan na magbago sila sa kanilang pagiging hayop, kundi sila din ay magbibigay ng papuri sa kung paanong sila ay nilikha. At ito nga ang dapat nating maunawaan maging sa pakikitungo natin sa mga nakabababa. Kung merong mga tao na mas mahirap sa atin, dumadaan sa mga mas matinding pighati kaysa sa atin, ay na sabi nga sa Psalm 147 na binasa natin, the Lord is near
to the broken-hearted. At sabi sa Psalm 51, a broken and contrite heart God will not despise. So sila din mismo ay may maibibigay na papuri sa Panginoon kahit sa kanilang kababaan, kahit sa kanilang pagkawasak ng puso, ay maaaring yung mismong kanilang wasak na puso ang kanilang ihandog sa Panginoon bilang papuri sa Kanya. Dahil ito ay hindi kinamumuhian ng Diyos at ito nga ay Kanyang nilalapitan. Kaya ito ay nagtuturo sa atin na wala dapat tayong ituring na hindi kasama doon sa tungkulin na magpuri sa Panginoon. Kung ang mga nakatataas, maging ang mga anghel, sila ay hindi naaalis doon sa tungkuling magpuri sa Panginoon, meron pa rin silang kailangang idagdag. Sa mga nakabababa, dapat matuto tayong asahan na meron pa rin silang maibibigay. Na asahan natin na kaya pa rin nila na magbigay ng papuri sa Panginoon at hindi natin isipin na ito'y pagkakataon na hindi sila kailangan na magpuri sa Panginoon. Sa biyaya ng Diyos ay kahit ang pinakamababa, ang pinakamahirap at ang pinakalugmok na mananampalataya ay natanggap niya ang pinakadakilang biyaya ng Diyos, ang kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya't kung anumang pagkakasalatan ang dinadaan ng isang mananampalataya, ito nga sinabi ni Pablo, whether in abundance or in want, ay alam niya he can do all things through Christ. Dahil nasa kanya si Kristo at anumang ang kanyang pinagdadaanan, whether in abundance or in want, ay ito'y makapagbibigay siya ng kaluwalhatian sa Diyos. Dahil nga tayo ay doon nakatingin, yun ang tinitingnan natin na dahilan ng papuri, na tayo ay kinalugdan ng Diyos, tayo ay pinakitaan ng Diyos ng kanyang kabutihan, lalo na sa pamamagitan ng kaligtasan, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Dahil ito ang tinitingnan natin na pinakadakilang pagpapala. Anumang pinagdadaanan natin sa mundo, anumang hirap na ating pagdadaanan, hindi tayo nawawalan ng dahilan na pagpupuri at di tayo nawawalan ng kakayanan na magpuri. Kaya't maging sa pinaka mabigat nating kalagayan ay merong lugar para tayo ay magpuri. Maging sa ating kalungkutan o ang ating kalungkutan mismo ay maaaring ialay natin na papuri sa Panginoon. Iasa natin sa Kanya ang ating kaaliwan habang sa panahon na yon ay tumawag tayo sa Kanya at umasa lamang sa kaaliwang magmumula sa Kanya. Ito'y nagbibigay ng papuri sa Panginoon. Kaya maging sa mababang kalagayan ay meron pa ring kakayanan na magpuri sa Panginoon. Ito ngang mensahe ng awit na ito, ang idinidiin sa atin, ay ayon sa batas ng Diyos, sa kadakilaan ng Diyos sa kanyang kabanalan. Tayong lahat ay nandoon sa ilalim ng tungkulin na magpuri sa kanyang pangalan. At kung sino man na nakatataas, sino man ang sigurong matagal nang nagpupuri sa Panginoon, hindi dapat siya magkaroon ng pag-iisip na natapos na siya sa kanyang tungkulin o nagampanan na niya ang kanyang tungkulin. Maging mga anghel ay kailangang magpatuloy na magpuri sa Panginoon. Maging mga naligtas na at nandun na sa kalangitan at nagpupuri na sa Panginoon ng mga libu-libong taon, sila pa rin ay kailangang magpuri sa Panginoon dahil ganun pa kadakila, ganun pa karami ang pag-ibig na ibinubuhos sa kanila ng Panginoon at hindi nawawalan ng dahilan na sila ay magpuri sa Panginoon. At ito ang batas ng Diyos na nagpapataw sa ating lahat, nagpapakita na tayong lahat ay nagkukulang pa sa papuri. At ito ang magandang mapaalala sa atin na hindi pa tapos ang ating tungkuling magpuri. Hindi natatapos sa
ating mga naibibigay, sa ating mga nagagawa, ay lagi nating hanapin na merong pang kapurihan na maibibigay natin sa Panginoon, kahit siya'y patuloy na tumatawag sa atin sa lahat ng espasyo ng ating buhay, sa lahat ng espasyo ng buong kalawakan, ay kailangan magkaroon ng papuri. Kahit siya'y patuloy ang pagtawag sa buong kalawakan at sa ating buong pagkatao, ay tayo'y tinatawagang magpuri sa Kanya. At sa Kanyang biyaya ay tayo na mga makasalanan ay binibigyan ng kakayanan na maibigay ang lahat ng papuring ito. Ang papuring Kanyang hinihingi ay binibigyan niya tayo ng kakayanan na maibalik sa Kanya. Sa Kanyang biyaya, tayo ay Kanyang binubuhusan ng pag-ibig na hindi karapat-dapat na matanggap ng sino mang makasalanan. Tayo ay binubuhusan niya ng Kanyang kaluwalhatian, pinapakilala niya sa atin ang Kanyang kadakilaan, at ang makita siya at masilayan ng Kanyang kabutihan ay itong isa ng dakilang pagpapala na dapat nagdudulot sa atin ng papuri sa Kanya. At tayo nga na mga makasalanan ay ginamit niya ang buong kasaysayan at ang lahat ng nangyayari sa mundo ay Kanyang ikinilos upang tayo ay iligtas. At ito ay Kanyang pagpapakita sa atin ng napakadakilang kabutihan na dapat magdulot ng dakilang papuri para sa atin. Dito sa huling bahagi ng awit, sa talatang 13, let them praise the name of the Lord, for His name alone is exalted. His majesty is above earth and heaven. Ito na nga yung dalawang grupo na Kanyang tinawag, earth and heaven, at dapat yung sinabihan niya ng them, let them praise the name of the Lord, ay tinatawag niya na muli yung earth at yung heaven. Lahat sila ay kailangan magpuri sa Panginoon dahil His name alone is exalted. His majesty is above earth and heaven. Sa ating pagkilala na ang Diyos ay nasa ibabaw nating lahat at nasa ibabaw ng lahat, maging ng ating mga tinitingala ng mga bituin at ng mga anghel, ay meron tayong pagbibigay ng papuri sa Kanya. At mas lalo na sa lahat ng Kanyang mga niligtas, sabi sa talatang 14, He has raised up a horn for His people, praise for all His saints, for the people of Israel who are near to Him, praise the Lord. Ito ang biyaya ng Diyos na walang masyadong mataas na sila'y tapos na sa kanilang pagpupuri sa Panginoon. Walang masyadong mababa na sila'y hindi na kayang magpuri sa Panginoon. At ang biyaya ng Diyos ay na ang lahat ay merong daan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kung sila'y sumampalataya, ang mga malalayo ay magiging malapit sa Kanya. The people who are near to Him. Israel will be the people near to Him, at dahil sa paglapit nila sa Panginoon at pagkilala sa Kanya, pagbuhos ng pag-ibig sa kanila, sa lahat ng kanilang pinagdadaanan, sila ay may dahilan na magpuri sa Panginoon ng magpasawalang hanggan. Kaya tayo din ay matawag ng awit na ito na sa ating buong buhay, lalo na dahil sa pagliligtas na ating natanggap, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo ay magpuri sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na muli nagtutuon sa aming puso, sa aming chief end, kung ano ang aming pinakapunong dahilan ng pagkakalalang mo sa amin, na kami ay magpuri sa iyo, magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, at magalak sa iyong presensya. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na sa aming paglakad sa mundo ay hindi mabaling ang aming isipan, na isipin namin na merong mga hindi nakasama sa tungkuling magpuri sa iyong pangalan, o na merong mga
nakatataas, na sila'y walang pangangailangan sa iyo, o may mga nakabababa na sila'y walang kakayanang magpuri sa iyo. Ang lahat ay iyong nilikha, ang lahat ay pinakitaan mo ng iyong kabutihan, at dahil dito ang lahat ay mayroong tungkulin na magpuri sa iyo. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na kami maunawaan din namin na kami rin bilang iyong mga anak ay mas lalong dapat na nagpupuri sa iyo. Dito nga ay maunawaan namin na marami pa kaming dapat na ialay na papuri, at patuloy pa kami dapat na maglingkod sa iyo, magbigay ng kaluwalhatian sa iyo, labanan ng maraming nananatiling kasalanan sa amin, upang ang aming buong buhay ay magbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makitang ito'y tungkulin namin at ito'y kagalakan namin, nang sa gayon sa aming buong buhay ay lagi naming sikapin na magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa buong araw na ito, na lahat ng aming gagawin ay kasangkapanin mo, na patuloy na maipakita sa amin ang iyong kaluwalhatian, maipakita sa amin ang iyong kadakilaan, ng iyong biyaya, nang sa gayon ay kami magkaroon ng sigla at kagalakan na magpuri sa iyong pangalan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.